ng mahabang panahon ay dapat na ugaliin ng mga tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ang Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts, ito ang iglesia ng Diyos na haligi at suhay ng katotohanan. Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming gumagamit nung talatang ng 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ang iba nag-aangkin sila na sila ang iglesia ng Diyos na siyang haligi raw at suhay ng katotohanan. Yan. Kaya sila, hindi talaga sila, sabi na akalang pananampalataya, nagpapasako sa Biblia, kundi doon sa kanilang kinabibilangang relihiyon. Hindi pwede niyang diktahan ang simbahan ng Biblia. Hindi niya pwedeng kontrolin ang simbahan ng Biblia. Pero, saan nila nalaman na ang simbahan o iglesia ay haligi at suhay ng katotohanan? Di ba sa Biblia din, ano? Ang Biblia nila nalaman yun eh. Purihin ang Panginoon. Lord. Kaya ang church at salita ng Diyos, magka-partner yan. Hindi pwedeng magkalaban yan, magka-kontra. Purihin ang Panginoon. Kaya ang sambahayan ng Diyos na siyang iglesia ay namumuhay yan ayon sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng masabi na yung sambahayan, yung iglesia na kinabibilangan mo ay sa Diyos na hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya ang Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts ay itong iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Bakit? May haligi. Amen. Mahalaga ang haligi sa isang bahay. Pag matibay ang haligi, matibay ang bahay. Tunay. Di ba? Ma- Ganyan. Kaya ang sambahayan ng Diyos, ang church, dahil Diyos ang nagtayo, sigurado matibay yan. Tunay. Yan. Marunong ang nagtayo eh. Diyos eh. Matalino ang nagtayo eh. Kaya sa pagtatayo ng bahay, pag magaling ang nagtayo, ay mga engineer, ay mga magagaling na mga karpentero at mga mason. Masabi mo, ganda naman ang bahay na ito, sa pintura pa lang, di ba? Mapapansin. Di ba? Doon sa aming mission eh. Ang ganda naman ang bahay na ito. Oh, sa pintura pa lang. Di ba? Kikita mo, ang ganda. Smart. Eh lalo na yung sa Diyos. Di ba? Pinakamaganda. Amen. Kaya ang sambahayan ng Diyos, may haligi. Ang sambahayan ng Diyos. Ano ang haligi ng sambahayan ng Diyos? Galatia 2:9. Pakibasa nga po, sister. Galatia chapter 2 verse 9. Yan ang haligi ng iglesia ng Diyos. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay pinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Cephas at ni Juan, sila na mga inaring haligi upang kami ay mapagsiparaon sa mga hintil at sila ay pagtutuli. Yan. Praise the Lord. Kaya yan ang haligi ng iglesia. Sila Bernabe, sila Cephas, yung mga apostol. Yan. Si Pablo, haligi rin ng iglesia si Pablo sa mga hintil eh. Sinubo sa mga hintil eh. Purihin ang Panginoon. Kaya, pag ang isang iglesia na nagsasabing iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, hindi masasabi yan na haligi at suhay ng katotohanan pag walang tunay na apostol na sinugo ng Panginoon.
Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Dahil ang, sabi, kinasaligan ng mga apostol at ang chief cornerstone ay ang bato na si Kristo. Yan. Okay. Sabi sa Efeso chapter 2, verse 20 hanggang 22. Sige po. Efeso chapter 2, verse 20 hanggang 22. Na mga tinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulo. Amen. Nasa kanya ang buong gusali at nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na siyang kanyang itinayo lamang naman kayo upang maging tahanan ng Diyos ng Espiritu. Yan. Kinasaligan ng mga apostol. Amen. Yan. Kinasaligan. Kaya ang PMCC Fort Watts ay ang kinasasaligan yung banal na apostol. Yung sugong apostol. Amen. Yan. Purihin ang Panginoon. Iyan mo nga sa camera. Yan. Kinasasaligan ng apostol. Pag ang church nakasalig sa apostol, konektado sa chief cornerstone, sa bato. Yan. The foundation, the chief cornerstone of the church, yung bato, sabi ay si Kristo. Yan. Kaya matibay ang church eh. Hindi ito mapagtatagumpayan ng kasalanan. Ni ang impyerno hindi magtatagumpay laban sa church. Bakit? Ang nagtayo ang Diyos. Amen. Lord. Ang nagtayo ang Diyos. Paano itinayo ng Diyos? Ipinagkatiwala ng Diyos Ama kay Kristo. Kaya ang tagapagtayo ng Iglesia ng Diyos, ng PMCC Fort Watts, si Kristo. Amen. Yan. Lord. Ano ang patunay na si Kristo ang nagtayo at ang Diyos? May sugo eh. Yan. Ang katiwala para ma-restored ang church and the end time, kaya PMCC Fort Watts eh. Iglesia ni Kristo sa ika-4 na panahon, ang apostol. Amen. He is the good one of the house. Pakibasa po sa Hebreo chapter 3 verse 5. At sa katotohanan, si Moises ay tapat sa buong sambahayan, na gaya ng lingkod na pinakapatotoo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos. 3:4. Hebreo 3:4. 3, 4, 5. Sa 3:4 lang. At Chapter 4. 3 verse 4. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Yan. Bawat bahay may nagtayo. Halimbawa sa pamilya, kung nakatayo ka ng pamilyang matagumpay. Sino nagtayo nun? Ang Diyos, pero kasangkapan lang yung mag-asawa. Di ba? Ay yung mga pamilya na hindi natayo, nanaig doon ang tukso, winasak sila. Ay maraming broken family. Kaya, sabi, ang bawat bahay may nagtayo. Ang bawat bahay may nagtayo. Kaya ang PMCC Fort Watts, yan, natayo dahil may instrumento eh. Yan. Paano itinayo ng Diyos? May apostol eh. Arsenio Periol eh. Yan. Kaya sabi nila, hindi niya ang Diyos ang nagtayo niyan, si Periol. Alangan pa naman na hindi ang Diyos gagamit, di ba? Kakasangkapan. Halimbawa, ikaw taong milyonaryo, mayaman. Alangan pa naman ikaw pa magpapanday niyan. Kakarpintero, ikaw pa magapalitada. Mayaman ka naman, may pera ka eh. Di ba? Magbabayad ka na ng tao. Nay. Ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos marunong. Alangan, Amen. bababa pa ang Diyos. Siya pa ang tayo ng... Di ba? Nay. Purihin ang Panginoon. Bawat bahay may nagtayo. Amen.
Pero, sabi, ang nagtayo ng lahat ng bagay, Diyos. Amen. Yan. Ang nagtayo ng iglesia sa end time, sa fourth watch, si Apostol, paano natayo? Sinamahan siya ng Diyos. Ginamit siya ng Diyos na makapangyarihan. Lumakip ang mga himala. Yan. Purihin ang Panginoon. Kasi dapat ang nagtayo ay ang Diyos. Dahil ang tagapagtayo ng bahay ng Diyos, ng iglesia, apostol, 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Kaya mga apostol, mga engineer yan, mga matalinong tagapagtayo ng Diyos. Gaya ni San Pablo, natayo ang iglesia sa mga hintel. Dahil si San Pablo, ginamit ng Diyos sa hintel. Kaya natayo ang iglesia ng Diyos sa hintel. Yung iglesia ng Diyos, yun din ang iglesia ni Kristo. Sabi nila, mas kami yan totoo, maraming talata, iglesia ng Diyos. Iglesia yan ni Kristo. Kunti lang ang talata. Ano yan? Eleksyon, paramihan ng boto. Diba? Hindi ganun. Ang Diyos matalino. Pag sinabi niya kahit isang talata lang, dapat Amen. sampalatayanan. Diba? Purihin ang Panginoon. Sabi nila, wala na raw apostol ngayon, patay na. Noon lang. Ang Diyos ba, pabago-bago ang isip? Noon lang nagsusugo ng apostol sa unang panahon. At ngayon sa end time, hindi na. Sabi nila, wala na niya. Sabi daw ni Pablo, siya ang kahuli-hulihan. Pakibasa nga po sa unang Korinto 4:9. Yan ang ginagamit nilang talata eh. Unang Korinto chapter 4 verse 9. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kami mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga tinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Yan, hindi yung tumutukoy sa na hindi na ang Diyos magsusugo. Sabi ni Pablo, lahat ng mga apostol, kahuli-hulihan yan. Yung apostol noon at yung apostol ngayon, mga kahuli-hulihan. Kaya kasama dyan si apostol, nasabi, kahuli-hulihan. Ibinaba nila ang kanilang sarili. Nagpakumbaba sila sa harapan ng Diyos. Amen. Sabi nga ni Pablo, kayo magagaling kay Kristo, mga matatalino. Sabi ni Pablo, kami mga mangmang. Kaya yung mga kalaban natin sa pananampalataya, inuusig nila ang apostol. Kaya ang tunay na apostol, kahit nagsasabi ng totoo, uusigin talaga. Alipustahin. Sabi pa nga sa 11:49 papatayin. Sabi mo yan. Pakakapalit. Kasi, pag walang sugong apostol na totoo, wala nang iglesia ng Diyos na suhay ng katotohanan. Lahat, gagamitin lang kami, iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo. Pero hindi suhay ng katotohanan. Suhay ng kabulaanan. Bakit? Ang nagpapakilalang sugo, hindi naman sugo ng Diyos. Di ba? Self-appointed, self-proclaimer. Yan. Meron pa ba talaga sugo ngayon? Ayon sa sabi ni Pablo, meron. Bakit po? Sabi ni San Pablo, paano magsisipangaral kung hindi sinugo? Pakibasa po sa Roma chapter 10 verse 15. At paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo, gaya nga ng pagsusulat? Anong pagkaganda ng mga paa niya ang mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. Praise the Lord. Kaya sabi ni San Pablo, paano mangangaral kung hindi sinugo? Kasi dami ngayon mga nangangaral, ang dami ang reliyon ngayon. Kasi ang akala nila, pogi ka pag nangaral ka. Pag marami kang tao na convert na paniwala, igagalang ka, susundin ka. Pero sabi ni San Pablo, paano magsisipangaral kung hindi sinugo?
Ibig sabihin, kailangan ang sugo. Amen. Talaga. Amen. Dahil yun ang may karapatang mangaral. Kaya ang Diyos nagsugo ng apostol ngayon. Sa iba naman, Amen. pag nagpakilalang sugo, abulaan yan. Kagaya ni Kibuloy. Si Kibuloy, nagpakilala lang naman siyang Kristo, hindi naman Kristo eh. Hallelujah. Hindi nga siya humarap sa debate hanggang social media lang siya, television lang siya. Ay pero tayo, asugong apostol, humaharap sa debate. Amen. Natutulan ba nila yan? Natutulan ba yan ng mga sabadista? Natutulan ba yan ng mga iglesia ni Felix Manalo? Niyang mga tinatawag na mga born again? Hindi nila natutulan. Bakit? Totoo Amen. na si apostol tinawag at isinugo ng Amen. Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hindi lang tinawag sa pamagitan ng tinig na may kalakip na liwanag. Inihula pa ni Kristo. Yan ang matibay na pagkakatunayan na si apostol sinugo. Hindi matutulan ng mga bulayan. Kaya sila pagdating sa hiwaga, pag inano natin sa hiwaga, tumataligo nila. Bakit? Hindi nila kayang unawain yung sinasabi ng kasulatan. Ano ang matibay na prueba na si Apostol Arsenio Periol ay apostol? Dahil may hiwagang ipinahayag ang Diyos. Yung hindi alam ng mga naunang mga propeta, yung hindi alam ng mga naunang mga apostol, ipinaalam, ipinaunawa, ipinahayag ng Diyos. Yung hiwaga. Ano yung hiwaga? Yung second coming. Yung pagparito ni Kristo. Sino ang nagtuturo ng hiwaga na second coming? Nagpapaunawa sa mga tao. Tayo sa pangangasiwa ng buhay na apostol. Ang good man of the house. Kaya tayo ang iglesia ng Diyos na haligi at suhay ng katotohanan. Bakit brother? Church of Christ. Dapat Church of God. Parehas lang yan. Yung iba, ayaw ng white, gusto puti. Diba? Ayaw ng white, gusto puti. Iglesia ng Diyos at Iglesia ni Kristo, parehas yan. Dahil nga nung itayo ang iglesia, di ba sabi, lahat ng kapamahalaan sa langit, ibinigay ng Ama kay Kristo and the name of Christ. Kaya sabi, itatayo kong aking iglesia, kaya Church of Christ. Ay, Purihin ang Panginoon. sa Lord. Praise the Lord. Kailan tayo natayo? Araw ng Pentecostes. Kaya Pentecostal. Tapos na past tense Kaya Pentecostal. Iglesia ni Kristo na Pentecostal. Ibig sabihin, revival, powerful. Dahil napuspos ng Espiritu Santo. Kaya Pentecostal. Fourth watch, karugtong tayo ng unang iglesia. Fourth watch. Amen. Na-restored ang iglesia sa panahon ng fourth watch. Kasi may mga time na nanlamig Na-restored. Muling itinayo. Purihin na. Kaya hindi nawalang iglesia. May mga naiwan. Alam mo, isang butel. Yan. Muling yumabong sa panahon ng fourth watch. Yan. Si apostol ay mabuting binhi. Amen. Mula sa third watch. Iglesia ni Cristo sa third watch. Dumating ang fourth watch, yumabong. Sumibol ang isang puno. Kaya Iglesia ni Cristo sa fourth watch. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ng salita ng Diyos, dapat ninyong ugaliin. Ano ang dapat na maging ugali natin sa iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan? Sabi, ugaliin lagi sa iglesia Amen. ng Panginoon. Ang ugali ng iglesia, laging sama-samang nagkakaisa. Amen. Sa bahay ng Diyos. Yan. Sumasamba sa Panginoon. Kaya sabi, ugaliin lagi sa bahay ng Diyos. Kasi anak tayo ng Diyos, laging nasa bahay
ng Diyos. Sama-sama. Purihin ang Panginoon, kaya tayo kahit malayo, sama-sama tayo tulad ng 50 years golden anniversary. Punong-puno yung pinagdadaos dahil sama-sama. Magandang pagmasdan ang sabi na ang mga kapatid sama-samang nagkakaisa, nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon. Praise the Lord. Tulad ngayon, Praise the Lord. malapit na ang ating mga camp. Biyaya ng Diyos. Amen. Pinaghahandaan natin yan. Praise God. Dahil alam natin na sa mga malaking gawain, may masaganang pagpapala na ibubuhos ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Naroon ang banal na presensya ng Panginoon. Ang kanyang pakikisama. Naroon. Sabi nga ng Panginoon, kahit 2, 3, naroon siya. How much more kung 5,000 na, 10,000 na, 1,000 na, di ba? Mas we feel the power of the Lord. Kaya kami, naramdaman namin ang pagtawag ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, Lord. nung kami makadalo ng mga gawain ng Panginoon. Nay. Tulad ng mga camp, naliwanagan ang aming puso, ang aming isip, hanggang nakapagpasya kami. Lord, maglilingkod kami sa iyo. Lord, susunod kami sa iyo. Lord, ibibigay namin ang aming buhay para sa iyo. Kailan namin napagpasyan yan? Nung kami makadalo ng camp, year 1997, sa Baguio Wala na, no? City. Praise the Lord. Praise the Lord. Talagang doon ko naisuko ang buhay ko sa Panginoon. Doon ko nasabi, Panginoon, mahal kita. Panginoon, maglilingkod ako. Panginoon, susunod ako sa iyo. Anong kabuluhan ng buhay ng tao pagka hindi maglingkod? Tunay. Sumunod sa Diyos. Hallelujah. Sa lahat ng lugi ka. Pag hindi ka sumunod sa Diyos na maglingkod sa Diyos, di mo ipagamit ang buhay mo sa Diyos. Hindi mawawala ang pagiging Diyos ng Diyos. Hindi siya logi. Di ba? Sino ang logi? Yung tao. Kaya, ang mga relihiyong ngayon sa ating panahon, hindi tayo logi. Hindi logi si apostol. Hindi logi ang Diyos kung hindi nila kilalanin. Paniwalaan. Mas paniwalaan nila ang sugong anghel na hindi anghel. Mas paniwalaan nila yung sugong papa na hindi naman dapat tawagin papa. Diba? Ano sabi sa 1 says 29? Ito ang gawa ng Diyos. Sampalatayanan ang kanyang sinugo. Praise the Lord. Ito ang gawa ng Diyos na dapat sampalatayanan nila ang sinugo na apostol ngayon. Dapat sila sumunod at magpasakop sa sinugo ng Diyos Praise God. na apostol ngayon. Buhay, hindi patay. Sila likod na likod, patay ang sugo. Hindi pa sugo, patay pa. Di ba? Ito mo yan. Pero mapalad tayo, mga kapatid. Kaya, sabi, ugaliin natin sa church, sa iglesia. Yan. Lahat ng mga gawain, dapat we are always present. We are involved to all the activities in the church. Yan sabi sa Hebreo 10:25. Pakibasa po. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon ng gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na pag inyong namamalas na nalapit na ang araw. Praise the Lord. Kaya sabi, huwag pabayaan ang mga banal na pagtitipon sa church. Yan. Lalo na kung nalalapit na ang araw. Kaya ang panahon natin, nararamdaman talaga natin na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Malapit na ang wakas. Kapatid, nagbabadya na ang ikatlong digmaan sa daigdig. Ang mga hindi magandang pangyayari sa mundo. Yan. At tayo ang nakakaalam yan na itong ating panahon na ginagalawan, the fourth watch, alam natin na this is the end time. This is the time of the coming of Jesus Christ. Ito ang panahon ng rapture.
Amen. Pag-agaw. Hallelujah. Ipanood nga natin doon yung bata.